Every Saturday, from 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, it's 1 o'clock once again with your Tito J, and we wish to condole all the persons who have died. I think there's 40 persons as of to date and counting that who have died. Alam nyo mga kababayan ko, as a safety consultant, it pains me. Lagi na lang ginagamit natin yung word na resilient, mapagtiis. Hindi po gano'n ang buhay. May mga bansa na ganyan din bahain sila dahil sa the Netherlands. They innovated. Ibig sabihin, ginawan hunay na ng paraan. Ngayon, meron tayong mga dam. Ang daming tubig, papakawalan. Darating na naman ang El Nino. Naghahanap tayo ng tubig. Bakit po ba ngayon na nalinya o maraming bagyo, hindi tayo mag-construct ng mga underground tank o mga reservoir para doon mapunta yung mga tubig na yan. Pag meron naman tayong kailangan na water crisis, pwede po natin gawin yan. Yung mga traffic, sabi ko nga, nung araw 1960s, yung may mga ibang kumpanya katulad ng Manila Gas ang pangalan, naka-pipe in po ang mga LPG. So wala na pong mga lorry o tanker na bumabiyahe. Wala na mga tangke. Yan naman ng mga kuryente. Galing ako ng Davao, nakita ko na yung ibang sinisimula na ron, yung ibang kuryente. Maski dyan sa MOA, maski dyan po sa May Alabang, ang mga kuryente ay underground. So pag nagkabagyo na naman po, wala kayong ilaw, wala lahat kayo. Ang hirap na naman gastos. So hindi lang po resiliency, innovation po ang kailangan natin. So Marvin, nandiyan na ba si Brad Pitt? Oh, wala tayong di ba? Resiliency po ang ating pong kinakailangan. So I hope tapos si Mr. Erwin Rabino ng Infinite Loop. Bayaran mo naman kami. Bayaran mo kami. Dahil ikaw ay may utang mahigit 1 bilyon, binawasan ko na. Bayaran mo ang JLF Project International Inc. ng iyong pagkakautang. Sasabihin mo, wala kang utang. Ang dami mo ng email Ang dami mong mga text na hindi ka pa nababayaran. Ngayon, pinapakompute mo. Masama yung ginagawa ninyo, Infinite Loop, na hindi mo pagbabayad ng utang. Okay, go back to our regular programming, no? Halimbawa po, sabi yung may bayan dyan sa Norte Catch Basin. Yung Naga Catch Basin. Pwede pong gawa ng paraan yan Kaya lang po, walang innovation. Alangan naman tanga yung mga engineer dito at magagaling engineer sa Malaysia at dun sa Singapore. Ngayon, pagka po laging maraming diskusyon, kaya nga po, maski buhay natin, pwede natin maiayos. Hindi po lagi natin sasabihin na magtiis. Pwede naman po gawa ng solusyon by engineering, innovation. Maglagay ng mga underground tank, doon lagay ang tubig. Meron din minsan, I think sa Malaysia, meron din doon na parang subway. Pag traffic yun ang ginagamit. Pwede yung lugar na yon
pagka may baha, doon i-divert yung tubig. Mas madali po. And it's now becoming an old habit na lagi tayo nagtitiis. Lagi tayong hindi tayo gumagawa ng paraan. Yung mga taong nasa malapit sa kalye o malapit sa beach, dapat pong ialis. Andiyan na yata si Carmelito Tatlong Hari, si Kat. Sir Kat, magandang hapon. Yes, good afternoon. Yes, good afternoon, Kat. Can you hear me? Yes, sir. I could hear you. Sir Kat Tatlong Hari. Nandiyan ka sa Sumilang Lake. Bakit ka nandiyan dyan sa may... yung malapit sa Mayon Volcano. Bakit ka nandiyan dyan? Baka nga raw dyan. Nag-audit kami ng geothermal plant. Di mo ba alam na ang malaking potential natin, dapat yung transitional energy natin, dapat geothermal yun eh. At magpasalamat tayo sa private sector, lalo na ang Lopez Group of Companies, for developing itong geothermal fields all over the country to generate electricity. Yes, Sir Kat, if you don't know, 1994, 1995, 96, I was in Ormoc. Gumawa kami ng mga planta dyan, geothermal. Pero nakikita ko na si Salvador. Maganda nga ang ating galaktan comedian. Magandang hapon sa'yo, Brad Pitt. Hey, hello. Sir Kat, Kajing. Meron tayong press dapat, pero at the last minute, hindi sila available. Kaya nga dapat, ayos yan eh. Pero, ito po yung Brad Pitt, gumawa ako ng topic di ba? Hindi pwedeng sabihin sa mamamayang Pilipino, resilient o lahat resilient. Alam mo naman ang ibig sabihin niya, mag-is. Sandali, mag-persevere, ayusin. Sandali. May maingay Maingay sa bangka, mga plato, makain. Pumapasok yung plato, pinggan. Maingay. Kanina yung background na yun. Hindi sa akin yan. Kat, meron daw background kang maingay. Nasa restaurant ka ba, Sir Kat? Yan, wala ingay, Nasa restaurant ata si Sir Kat. Yun yata electric sa babaw. Hindi. May mga kumakain. May background noise ba? Mayroong background noise? Yes. May mahangin eh. Nasaan ka, Sir Kat? Nasaan ka, Sir Kat? Malakas ang hangin sa Bicol. Sa restaurant. Hindi naman. Sa restaurant ako. Ayun. Kaya maingay. May background noise ba? Yes. Very noisy background. Okay. Tingnan mo kung mawawala papatayin ko Sensitive yung mo, Mike. Meron pa rin eh. Hindi, wala na. Hanap kang Sir Kat. Nag-mute siya, Hanap ka dyan somewhere. Baka kay Brad Pitt yun. Kasi nag-mute na nga si Sir Kat eh. Baka sa'yo yan, Brad Pitt. Naka-mute si Kat eh Punta ka sa CR. Punta ka sa CR. Meron pa rin eh. Wala. Buksan mo Kat yung mic. Buksan mo yung mic mo.
Oh, nakabukas na. Oh. Ayun, ngayon lang. Oh, ayan o. Dahil kumakain. Ay, ikaw, Brad Pitt, ang mag-mute. Mag-mute ka, Brad Pitt. Tingnan mo. Bira, na nga eh. Oh. Oh, kanino? Oh, wala na. Oh, nawala na. Si Brad Pitt ang kwan, ang maingay. Yeah. Ay, Lagyan sir. alak na to. Facebook all about Walang kumakain dito. Pero Facebook. nahangin siguro dyan. May electric fan ka ba, Brad Pitt? Meron. Yun, no? Pero bakit merong ano? Oh, maraming nanonood sa iyo dito sa Bicol. Yung buong tropa ng geothermal plant, saka mga auditors. Hello? Pero Brad Pitt, Perkat, Oh, nalulungkot yung pagtyagaan na muna natin yan. Wala tayong magawa eh. Hindi. okay. Kaya yung mga plato tsaka mga utensils. ako, susubukan kung ako mag-mute ha. Ako, mag-mute ako ha. Oo, rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Ano ba natin maalis yun? Marvin, kay Kat daw may mga plato. Nasa restaurant siya eh. Nasa restaurant siya. Kaya may mga plato. Kailangan mag-change. Lipat siya ng somewhere. Pero tuloy na natin muna yung discussion para marami kasing namatay, Brad Pitt. Oo nga eh. Unprecedented yan eh. Baha. Pero tama ba na sabihin na lang natin sa tao na maging resilient na lang, magtiis? Anong ibig sabihin ng resilient? I-define muna natin yon. Para ba yun sa bamboo na nagsway according to conditions? Pasway ng pasway kung saan dali ng hangin? Ang definition kasi ng resilient para sa akin, yung flexible, mapagtiis, mapagano, di ba? Yun ang maling kultura. That is a very bad trait of the Filipinos. Mapagtiis. Resilient. Ang dapat innovation, di ba? Tulad sa mga bansang sa Netherlands, di ba? Binabaha eh. O, kumuha naman ng bomba. Yung catch-basing yan naga, anong gagawin dyan? Di-divert yung tubig sa isang malaking tangke o gumawa ng malaking tangke. Pareho sa BGC, may malaking cistern doon sa Rizal Drive. Tapos i-divert nila yun sa Pasig River. May containment. Hindi yan rocket science eh. Correct. So Brad Pitt, ikaw anong pananaw mo doon? Lagi na lang ba tayo magiging flexible at magtitiis tayo sa baha? Pwede naman natin gawa ng solusyon yan o tawag na sa English innovation? Ano pananaw mo, Brad Pitt? Ang nakakalungkot niya, ang laki ng budget para dyan. Tama. Let us do it individually, okay? For example, binaha or may storm surge. Nung unang panahon, hindi na sila bumabalik sa dati nilang titirahan. Tumataas sila sa isang lugar na hindi aabuti ng baha, considering yung future na prediction.
Noong unang panahon kasi, ang lupa is still free. Wala pang mga titulo na ganan. So they can na-transfer to a higher land. Tingnan natin yung sa Taal Volcano example. Noong una, ang Lipa City is located on a coastal town called Balete. Nung pumutok ang Taal, hindi na sila bumalik sa Balete. Doon na sila sa higher land, yung present location ng Lipa City. Okay, individually anong magagawa natin? May tinatawag tayong very vulnerable ang Philippines sa flooding because of this climatic extra dynamic or na mga storm, ito mga tropical cyclones producing a lot of precipitation. So individually, if they cannot go to a higher land or a higher place, what they can do with their individual homes is to level it up, pataasin, lagyan ng stilts. Yun ang tinatawag na adaptation. Kasi dito sa climate change, we cannot... ano yung sabi mo, lagyan ng... Stilts. Yung parang tungkod. Okay. Para nung unang panahon, yung bahay kubo, naka-stilts yun eh. Kahit bumaha, yung silong lang ang babahain. Para ng bahay na bato, may silong yun eh. So, yun mismo ang babahain lang. Yung mga tao nakatira lahat sa second floor. So, individually, doon dapat tumulong ang gobyerno to help the people adapt to climate change, adapt to flooding. Hindi yung magbibigay ng ayuda. Gustong-gusto nila magbigay ng ayuda eh kasi may mileage sila for the next election eh. So nagiging election issue yung flood. Hindi science-based. So first of all, we must understand the vulnerability of the country to flooding, to the impacts of climate change, and then what are the adaptation measures. Hindi na tayo sa mga mitigation eh. Hindi na natin kaya yun eh. Adaptation na tayo. But of course, don't forget mitigation. Or sabi ko nga innovation. Let us build reservoirs. Let us build yung sinasabi nga ni Palafox, kumuha ng man-made river papunta doon sa Manila Bay. Yung mga nandyan dyan, mga low-lying areas. Nung araw, I was in Thailand. Bumaha sa Thailand eh. Ang daming ginawa, nilagyan ng mga pump. Ang daming pump. Puro bomba. Pumping out water out from those low-lying areas. Tapos kinakarga sa mga tanker, Brad Pitt. Tinatapon ng mga truck doon sa dagat. Pwede kasi, di ba? Diyan ba sa inyo, Brad Pitt, yung Marikina, ano rin yan, catch basin din yan eh. Ano ba ang nangyari dyan? Dapat no man's land dyan Marikina yan eh. Nakalagay na yan dun sa plano ni Burham eh. Brad Pitt. May na-audio ni Brad Pitt, di ba? Kumakanta si Brad Pitt, may na-audio. Alam ba niya yung raindrops falling on my head? Raindrops keep falling on my head daw, Brad Pitt.
Ito na lang, Tagalog. How is this? Kunti lang. Okay. Ano ba? Audio ba kayo na? Palakas ng palakas yung Okay na? Okay na, pero yung meron pa uli yung ano, parang garalgal. Di ba mo ba magamit yun, Marvin? Ha? Electric fan? Tama sa laptop. Anyway, so tuloy natin nun yung discussion kasi sa safety nga. Maraming 40 people have lost their lives. 40 people. And malaki ang effect. At is it true na babalik yung barko? Brad Pitt at Kat, babalik daw yung barko? Hinahatak nitong low frequency area ulit? Oh, may ganun yung ano tawag doon? Kujawara effect. Kasi kung may incoming na tropical cyclones, siyempre dalawa yan na umiikot. Yung mga Coriolis acceleration na tinatawag, maghihilahan yan. Parang yung sa two-body problem. So, ang isang possibility niyan, mag-change ng direction if there are other na forces like a cyclone within the vicinity. It's possible. But let me add more dun sa adaptation natin. If you can just imagine to prevent flooding, if all of the household will have a 1 or 2 or 3 55 gallons drum nang itatapat nila sa kanilang alulod to capture rainwater. So you can just imagine the volume of water that will not go down the streets. Okay. Kumuha lang sila o mag-distribute lang ang gobyerno ng 55 gallon drums. Devastates the Philippine province of Batangas, where at least 47 people were killed. The victims include 18 people. Sino nagpasok nun? Marvin pala may pinasok eh. Si Velasquez yun eh, ng ABS-CBN. Oh, yan ang mga mangyayari. Pero tama yung sinasabi mo, Kate. Pero could we go down on a bigger scale? Let's say yung mga bagong gagawin na bahay. Meron silang dapat may reservoir na fabricated na siguro mga 1,000 gallons. Yan ang lahat ng tinatayo kong green building. May rainwater management yan, yung rainwater catchment. Yung rainwater, pwede mong gamitin yan for custodial uses, like paglilinis, pagpa-flush ng toilet, for irrigation. So this is a must in a green building.
meron siya na cistern to hold rainwater. And then in a community like sa BGC, mayroon yan na cistern. Pero sa Ayala, meron silang centralized STP, sewage treatment plant. Kasi sa atin, excuse ako kumakain, hanggang septic tank lang tayo eh. Pag napuno na yon, yung liquid and solid, pupunta na yun sa sewerage ng street. And it's a part of the concessionaire, itong Maynila and Manila Water, to take care of our sewerage. Kasama yan sa kontrata eh, binabayaran natin yan eh. And then, ang ginagawa lang nila, magbabahay-bahay, magsisip-sip, pagmamalabanan. Hindi ganon ang kontrata. Ang kontrata niyan, magpapatayo ng centralized, ilang ba yan sa Metro Manila, centralized sewage treatment plant. Sa ibang bansa, pag ganan eh, I cannot just describe to you during lunchtime my experience there. Pero kasi yung may mga water treatment. Maraming restaurant din, walang water treatment. Mga hotel, walang water treatment. Oo nga. Kinasama na sa drainage lagi natin. We should really innovate. Diba yun nangyari? Yung ding paglilinis ng drainage system natin, yung mga plastic. Bumadara sa atin. Yung mga pumping station natin should always be regularly maintained. Kasi minsan sira yung mga pumping station eh. Kasi nga doon dumadaan yung sewerage. Halo-halo na eh. Pero pa rin nangyari sa akin. Yung mga restaurant sa Rojas Boulevard, ang sewerage na treatment plan nila, yung Manila Bay. Dito naman sa Metro Manila, ang biggest na septic tank natin, yung Laguna de Bae. Kaya hirap na hirap yung concessionaire doon sa kanilang mga filter to turn the waters of Laguna de Bae into drinking water. Diba meron silang na-filtration plant sa Muntinlupa? Ang hirap naman yan, ano? So, kasi nga, laging naging yung resilient at the word, di ba? Asa ba yung meaning ng resilient, mo, i-link in mo, Google. Alam mo, may share lahat eh. Sige, Brad. Lahat may share. Huwag mo sabihin, problema naman yan. Parang national or LP. Sabihin ko, problema mo yan. Pero pwede kang makatulong. Lahat pwede kang makatulong. What is? Yung basura mo, itapon mo sa tamang basurahan. Napakalaking tulong. Kung lahat tayo may proper waste disposal, malaking tulong yun na hindi gaano malala ang baha. Kasi basura yun. It boils down to culture. It boils down to lifestyle and culture of the household. Culture nga, Brad. Culture. Yan na. Ito na yung ng resilient, definition sa dictionary, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties or toughness. Yes. Withstand and recover quickly from difficulties. Recover hindi solusyon Withstand Withstand, pagtitiis, withstand. Dapat innovation, dapat gumawa tayo ng bago. Hindi naman tayo mga inhinerong pulpul lang. Nakikita na natin nangyayari doon sa It can be done. Sa definition niyan, to withstand to changes, yung pagbabago. Wala siyang gagawin
kundi papaano siya magsusurvive in changes. Yung changes, for example, yung flooding, uulit-ulit yan eh. So magwi-withstand siya palagi, tiis siya pa. Kasi bumabalik siya sa original condition. Yun nga ang sabi ko kanina, kung may pagbabago, you must adjust yourself to the forthcoming na changes. Ang problema sa atin, kunyari naman, pag na-interview yung mga tao, sasabi, bakit hindi kayo nakapaghanda? Kasi historically, hindi naman bumabaha sa amin eh. So ang ibig sabihin noon, hindi siya naganda sa pagbabago sa change. Hindi niya naintindihan yung new normal. Yung new normal, dahil nga sa climate change, dahil sa pagbuga natin ng greenhouse gases, including carbon dioxide, methane, all of the others, the atmosphere, nag-global warming. So ang global warming, umiinit yung tubig sa ocean, sa Pacific Ocean, and bringing about these aberrations na ito into tropical cyclones o yung mga storm na tinatawag natin. So we must be prepared for the future. Hindi yung palaging historical, hindi naman bumabaha. Hindi ganoon ang pag-iisip natin. In the same manner na dapat isipin natin yung probabilistic impacts of change. So titingnan natin ano ang probability ng, for example, ng isang design storm. For example, yung 600 millimeters in a 2-year period. So out of the concentration of carbon dioxide into the air, we can now extrapolate the amount of precipitation in the next forthcoming event. Yun ang tinatawag na innovation. Yung paglalagay ng stilts, pagtataas ng bahay, elevation, at mamaris ng rainwater. At siyempre nga, di ba, we build yung sa hazard natin, di ba? Hazard yung sarap na kinakain mo kata. Mukhang iniingit mo kami ni Brad Pitt, umihigop ka ng sabaw. Nakita mo hindi, ba, Brad Pitt? Lang yun. Brewed coffee ito. Brewed coffee. Ikaw ba, Brad Pitt? Anong lunchtime mo ngayon dyan? Anong lunchtime mo? Wala ako, maya. Mamaya sana sikat, nasa Bicol So, nasa geothermal plant sikat Sana makapag tayo. By the way, no? Anihin ko lang, 1:30 na in the afternoon, 1:35, almost 1:33 or 1:35. Ang oras na to ay dala sa inyo ng JLF Project International Team, mga experienced riggers, grading and transport contractors, JLF Project Training and Assessment Corporation para po sa mga training. By the way, October 27 bukas, mukhang hindi rin tayo matutuloy dahil nasa Bicol pa si Sir Kat. Tama ba, Brad Pitt? Sir Kat, matutuloy ba tayo bukas? Hindi. Improbable. Probabilistic. Kasi ko na Sa Sunday morning. Pwede tayo sa afternoon siguro. Hindi mo kakayanin yun. Bumiyahe ka ng 12 oras magmula dyan. Tapos babiyahe ka na. Sa airplane. 1 oras lang yun sa airplane. Pero, ewan ko. Sige, magtawagan tayo tomorrow. Okay. Nakadating ka na. Pero, ayan. Ang ating topic ko sa mga late na nakikita ko, mga listener at manonood sa atin,
Ang ating pong topic ay hindi lang po resilient to withstand the conditions being dictated by the environment. We should innovate. Gumawa tayo ng mga bagong pamamaraan para masukpo yung flooding na yan. Sabi nga ni Sir Kat, kanina, yung Lipa, nasa malapit sa Mayon Volcano. Taal Volcano. And then nilipat. Ngayon, paano naman, Sir Kat, yung mga nasa Catch Basin? Halimbawa, katulad dyan sa Naga. Unang-una nga, hindi dapat tirahan ng tao yung catch basin. Kaya nga, catch basin yun eh. So if you are in the catch basin, of course, dapat gumawa ka ng mga flood control works o yung tinatawag na sa diversion kung paano mo padadaluyan yung mga rivers, yung tubig from the land into the sea. So ito yung flood control. Ito yung kasi sa government activity yan. O di kaya kung nasa catch basin ka, dapat malaman mo yung height ng flood sa area mo. At ang gagawin mo doon, ile-level up mo yung floor mo. Kasi natatakot tayo sa pagbabago eh. Tingnan mo sa Batanes, kahit bagyuhin sila ng bagyuhin, wala namang sobrang destruction ng property or loss of life. The reason is because they prepared for severe storm. Diba? Yung kanilang, yung sa ibatan na structure ng bahay can withstand. Ang problema, yung mga arkitekto natin sa Kainiero, pinag-aaralan nila sa school yung Western architecture eh. So ito yung mga bungalow, mga hollow blocks. Yun. Kasi kung daw yung Western type eh, tingnan mo yung yung sa ating mga kakapatid sa Sulu and Basilan, yung mga Badyaw, they live on water and in water. May stilts yun. Yun ang culture. Kasi nga, hindi sila bihasa sa lupa. So naka-develop sila ng culture, yung architecture, na nasa dagat. Kasi yun ang source of life nila, yung source ng livelihood nila sa dagat. So yun. Tama yung sinasabi ni tingnan mo yung mga bago. Tingnan mo yung mga bago. Kanina ni Brad Pitt, yung malaki ang pera minsan nakalagay dyan, no? Brad Pitt, alam ba natin kung saan napupunta yung pera na nakalaan din dyan sa mga flood control project, sa paggawa ng mga bagong innovative idea na para mapuksa yung mga flood control program. Ano kaya kung dapat natin gawin, Brad Pitt? Ayusin mo na. Kasi pinaghahatian yung budget. So, yung kontrabisa, may agent pa, yung sino mag-approve, bureaucracy. So, pagdating doon sa actual na ginamit na budget, wala na. Low quality dahil pera na dapat ito piliin. Kasi pinaghahatian nila. So, yung mga SOP, di ba? So, sino mag-approve yan? Bayad. Sino Pero sabi kong pinaghahatian ng pera, dapat bang paghatian yung pera? Hindi naman dapat paghatian yung pera. Kasi nakalaan yung tayo. Yes, pero yun yung yun yung alam nila eh. So, bibigay sa iyo yung
kunyari may bidding, pero bibigay na doon sa kumpanya. Nangyari lang, may bidding. Siyempre, naglalagay ka, maraming mamulaan sa bidding. So, doon pa lang, yung dapat na nakalaan sa project, yung bidding, maliit ng maliit siya. Kunyari, ito si Mayor, kailangan ng permit sa barangay. Kailangan ng kung ano-ano permit. So, wala, mauubos yung budget. May bayad kay government, may bayad kay mayor, may bayad kay congressman, may bayad. Lahat. So, doon na ang kakaloko-loko. Inferior ngayon yung project. Kasi, yung kunyari, yung simento is na ganun kakapal, magiging substandard or something. Yung bakal, titipirin. Kasi titipirin nila para kumasya Kasi nga, marami na so, nabawas-bawasan. So, yun ang mangyayari. Diba? Magulo talaga, Brad Pitt, sa linya ko. Hindi ko maintindihan namin ni Marvin yung sounds mo. May magulo, no? Kanina nakamute kami dalawa ni Sir Kate. May audio eh. Ano ba yung meron ka? May electric fan ba? Yung ba kayo ito electric fan? Yan. Yan, nawala. Nawala. Ulitin mo yung sinabi mo, Brad. Ulitin mo yan, para yung magic word. May magic word kang sinabi. Magic word. Paano natin wawasakin itong ganitong klaseng sistema? Kanino tayo mag-start? Kung napanood ninyo yung pinukalang balota hinggil sa eleksyon natin, yun, may sinasabi siya discreetly, implicitly, kung paano wawasakin ang ganitong sistema. Paano? Ang kunya doon, ang isa doon, yung ang tao magkaisa-isa at sabihin nilang tama na, ganon. Yung pati yung leadership niya na mamahala dyan sa, kasi hindi naman kaya ng presidente yan, yung talagang naka-assign doon. Yung tiga DPWH, dapat alam niya yung innovation na dapat may containment. Sabi nga ni Brad Pitt, kung saluhan lahat yung budget, walang mangyayari. Oo. Ang sa iba, ito ay hindi rin maganda. Kung ang budget talaga, yung totoong budget, for example, is 100 million, ganon. Kung hihingi ang mga politikong ito, huwag nilang kuhanin sa 100 million. Dagdagan nila yung 100 million. Para yung project will be built according to specifications. Wait, of course, masama din yun. Ang kanyan, isipin mo, ha? Kung isang tao, ordinaryong tao, ay matatanggap sa isang opisina ng gobyerno sa pareho ng DPWH, paano siya magiging agent of change doon? Paano nila babaguhin yun? O makikilaro na lang siya o lalangoy na lang siya sa masamang sistema. Kaya kung walang people's action, ganon. Merong nag-text sa atin si Angel. Priya. Ikaw na magbasa, Sir Kat. Tapos tingnan mo. Sinasabi dito, maglagay tayo ng eyeglasses.
Sir Jay, ito ang nakikita kong dapat gawin ng government. Solution sa baha at kulang sa tubig, magtayo tayo ng dam every municipality. Mag-identify ng ideal areas or safe place for this. This can solve flooding and shortage of water during summer. Kaya ang isang solution dito, yung tinatawag namin sa National Power Corporation na small hydro. Mga, let us say, mga 10 megawatts lang ito. At meron pang mini hydro. At meron pang micro hydro. At meron pang pico hydro. So sa lahat ng municipality, yung sinasabi nga ni Angel, magtatayo tayo ng impounding area o dam. Besides controlling the flood, this will also help us generate electricity, no matter how small. Ang problema dito sa mga projects na ito, maliit lang ang budget eh. So, hindi yan na papasukan ng mga politiko kung maliit ang budget. Para ma-aproban ang budget mo, dapat mega-mega yan. Mega-millions. Yan ang experience na binabanggit sa akin ng ibang mga entrepreneurs, mga innovators. Kasi yung budget pala, ano yung more than 500 billion. Yan sa flood. Shoutout na lang natin Brad Pitt, shoutout mo nga ito. Baka to Christmas party, may-ari ito ng security agent. Meron siyang security agency. Ito, shoutout mo Brad Pitt. Baka maka-party tayo dyan sa Pasko. Ayan, galing kay Sir Edward. Parokya ni Edward. Yung parokya ni Edgar, nakuha dito, na-stranded sa Sorsogon. Ganun ba? Yung banda. Ito naman si parokya ni Edward. Shout out po to all SOP members and friends and some enemies. Ayan, mula kay parokya ni Edward. 3,000 yata security niya na personnel. So kung magpa-party yan, Brad Pitt, malamang milyon yun. So Sir Edward, dito kami ni Brad Pitt at ni Tatlong Hari para magbigay sa inyo ng kasiyahan. Meron pa isa Brad Pitt nakita ko. Asan yung Marvin, si Sir Ma'am Duday? Ito. Congratulations sa Ma'am Duday. Magandang hapon. At si Ma'am Duday ang nasa LRT. Baka mamaya may party dyan, Brad Pitt. Si Ma'am Duday ang big boss dyan yan. Ma'am Duday, baka ang LRT magpa-party. Nandito lang kami ni Brad Pitt para maghatid ng kasiyahan. Tignan na natin sino yung mga iba pa na pwedeng magano sa atin. Ito si Ronald. Ingat daw Sir Jay. Si Ronald Malabanan, At si Bong Amoroso. Malapit Bong Amoroso. Baka mamaya kayo meron diyang mga Christmas party November na. Pwede si Brad Pitt pumunta dyan, mag-show sa inyo. Kasama pa ibang artista, MC na lang si Jay Ferrer. Para po sa Sir Edward, yung binanggit ko, kung nakikinig ka riyan, ha? At sino pa ba? Carlo, good afternoon, tol, no? At si Emerson, ito pare, maganda to si Emerson Tierra, bagong safety manager dyan sa may airport. Nagbalik na uli siya sa airport. Sir Emerson Tierra, baka mamaya si Brad Pitt pwede nyong maging kami dyan sa airport pag nag-Christmas party kayo. Kay Noel Camuñas, magandang hapon. Kay William Magramo, magandang hapon.
Si Apollo Bonipe, magandang hapon. Kay Engineer Sam Ferrer, magandang hapon. At ang ating pong topic, yung katigit na ngayon, ay tungkol po sa resilience at innovation. Sabi nga ni Sir Kat, nung araw, nilipat. Yung mga elevated yung bahay. May mga sinasabi pa si Brad Pitt, medyo, Brad Pitt, ituloy mo nga yung kanina, magargal yung yung sinasabi mo eh. Iyan mo. Yun doon nga sa wala, hindi namin maintindihan eh. Ulitin mo nga lang uli yun. At shout out ulit kay Project Pascual. Nakalimutan ko na yan. Pero Project, baka mamaya, Brad, baka mamaya may Christmas party dyan sa kumpanya nyo, sa construction firm nyo, andi dito si Ginoong Brad Pitt para magbigay sa inyo ng saya. Schedule lang natin, no? Ewan ko to si Ronnie Dagal, may text dito eh. Meron na naman sa bracket. Si Josie. Nung una kasi, sabi ni Ronnie Dagal, wala daw nuclear plant sa Italy. Kahit yung birthplace nitong navigators. Yung mga Italian navigator natin na chain reaction. Okay. Ayan na. Idol ko. Ganon. Doon sa Chicago, University of Chicago. Okay. Ayan, Ronnie Dagal. Bakit doon sa iyong mga data, may 4 na i-decommission na nuclear plant sa Italy. Be careful naman sa mga data natin. Pero yung sabi mo na the 197 members of the United Nations, ay ilan ba doon ang observers sa 197 na yon? Ilan ba talaga yung real members? Yon. Be careful lang sa data, Mr. Ronnie. Maganda yung suggestion mo na educational debate. I-organize natin yon. Dapat within the scientific na community. Yes. Ayan. So, Brad Pitt, kamag-anak ko ba si Jocelyn Acosta Salvador? Oo, pinsan ko yan. Imbitahin natin. Sa debate. Imbitahin natin sa debate. Si William. The people cannot delegate to politicians the power to do anything which would not be beneficial for them to do themselves. Yun na lang natin iasa lahat sa politiko. Exactly. Public self-service. Ang tawag diyan. Ganun kasi ang gusto nilang mangyari. And they do this to this ayuda system. Yung ayuda system natin. Alam mo ang tao, basta may entertainment yan, saka hindi yan nagugutom, so suportahan niya kung ano mang klaseng sistema. Kaya one way of preserving the status quo is to give ayuda and to entertain them. No. Kailangan natin yan eh. Kailangan natin lahat ng opinion ng mga tao. Pero sabi ko nga, Sir Kat, yung ayuda, may masamang effect yan eh. Galing ako ng Davao. Yung mga sugar central, farming, di ba? Pag may ayuda raw binigay yung 4-piece, hindi napasok na yung mga trabahador. So walang production. So you could just imagine
predicament ng mga kumpanyang yan, no? At ulitin ko ulit, para ulitin natin itong mga nagtatrabaho sa sana nadidinig tayo. Kilala ka niya, Sir Kat, si Duday Desales. Yes. Sa LRT, mga katulad mo yata to, graduate to ng UP. Nakaklase mo siguro to. Ay, Duday. Good afternoon, Duday. Yan ang Brad Pitt, yan si Duday, yan ang manager doon sa LRT 1. Wow. Baka may paparty ka, Ma'am Duday, ngayong February, not February, mga December. O kaya February 14, yun ang una ko nasabi, no? At ito pa, Ma'am Duday, ay ano ba yan? Ito naman, unang-una si Ma'am Duday Desales. Ma'am Duday Desales, ibenta natin yung MRT. LRT siya, pare, LRT, yung LRT 1. Ma'am Duday Desales, ibenta natin yung LRT 1. Ito pa yung pwede mo maging kliyente, Brad Pitt. Ito pa si Emerson. Sige. Ayan. Mo. Yan ang manager sa San Miguel tsaka sa airport ngayon. Sir Emerson Martinez Terra. Yan. Yan ang mga pwede na. Shout out sa inyo dyan. And please make us proud of our airport. Yes, sir. Ayan, dalawa na. Yan sila Emerson. Kailangan natin manan. Tinitignan ko sino pa yung mga iba pa para sumaya yung Christmas party nyo, meron ito si All In Caritan. Ayan. Government, should invest for an underground water catchment in every municipality. Ayun. Yan. Dapat kasama yan sa urban planning Problema, wala tayong urban o regional planning. Samantalang meron tayong SURP, yung School of Urban and Regional Planning sa UP Diliman. Kawawa nga mga graduates na ito, hindi sila pinakikinggan At nagpe-prevail yung mga, kunyari sa mga land acquisition, mga classification ng land, yung mga politician, kahit hindi, wala silang alam sa urban planning No. Ito meron pang isa, baka kunin din tayo nito, Brad Pitt, consultant to ng malaking kumpanya. Laging sa akin lang ina-address pero kasama Dennis Ortega, baka dyan sa Dariging may planong Christmas party. Nandiyan din si Brad Pitt para maghatid sa inyo ng saya ngayong December. Yes, baka makasama din natin si Ronnie Dagal sa ating comedy show. Diba nakakatawa yung kanyang mga arguments Kailangan talaga nun ng critical thinking. Yes, you just say that's ringing, ding, 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 ding. Come on, it's lovely with the folks they love with you. Outside the snow, it's swinging and the friends are calling. Come on, it's lovely with the folks they love together with you. Julie up, nasa. Yan ang mga natin, Alien! Tsaka nabati ko rin yung ating mabuting kaibigan na si Attorney Edward Cinco, no? Chico, Edward Chico. Hindi pa si Attorney. No, si Attorney wala pero nung last Saturday nandiyan dyan, may turo raw siya minsan pinapanood niya raw pag tapos na tayo
Baka mamaya maraming nanonood sa atin pag tapos na tayo. So, ayan. Nga pala, no, iano ka lang to bago matapos ang show sa kay Erwin Rabino ng Infinite Loop. Bayaran niya naman ho kami ng 700,000 hanggang 1 milyon ng mga penalty. Para naman sa project ay magkaroon na po ng pera, no? Erwin Rabino ng Infinite Loop. Ayan, kaklase yun ni Ronnie Dagal sa Mapua. Nagkita-kita uli. Alam mo, mga engineer kami. Ayan na. Hindi na kaya nahihirapan kami ni Brad Pitt at kailangan po namin ng pera sa yung isa pa, yung RMG Logistics. Magkano? 300,000. Talo na sa korte, hindi umaten, Brad Pitt. Ako. Hindi pa na si Sheriff Hindi pa na si Sheriff yung natin Oh, umagot na si Emerson Tierra, nakikinig pa rin. Good afternoon, Sir Emerson. O baka dyan sa may airport, sino yung pupuntahan? Magbibigay kami ni Brad Pitt ng proposal para sa Christmas party. Negotiable kami ni Brad Pitt at mga pa magagawa namin dyan sa airport. Sa buong San Miguel Corporate, Petron pala, no? Petron at San Miguel Group. Yan Brad Pitt, si Sir Emerson Tierra, no? Magaling na Ano mga ka-schoolmate mo yan, Brad Pitt? Ustian, engineering, mechanical engineering. Emerson. Kaya pala Kaya gwapo rin kasi tulad mo, tignan mo yung litrato, gwapo. Siyempre, bawal ang pangit sa UST. Bawal ba? Oo. Sa doon pa lang sa Rotonda, inaharang na. Ganun ba? Sir Kat, nasaan ka na? Naniniwala ka ba, Sir Kat? Di naman tayo. Nag-aral ka ba sa UST, Sir Kat? Ayan pa. Nag-graduate ako doon 2006 sa graduate school. Bawal ka ang pangit doon Saka dapat kompleto din yung ipin. Walang nunal sa dadaanan ng luha. Ayan. Tapos, yung mga pangit, hanggang doon pa lang sa... Yung mga pangit, mag-subscribe ka sa doktrina ng Summa Theologica ni Santo Tomas Aquino. Ayun. Yung mga pangit ka, Jay, hindi makakarating ng UST yun. Hanggang doon ka lang sa Grand Inihaw. Kawawa naman kami. Oo. Doon naman sa kabila, hanggang doon ka lang sa nagdaan. Kawawa naman. Kailan nila Teddy Pereña yan, nila Jojo kayong mga uste, sila. Marami-rami kayo mga kilala ko sila. Dami yan. Sila Attorney Alfonso Albersosa. Tingnan mo. Marami. May pangit. Wala. Ano ang racket mo pala, Brad Pitt, bago tayo magsara ngayong oras na to? Para malapit na tayo magsara o lakpas na tayo. Mamaya, meron kaming sa Aromata. Fundraising. Kay Jimmy Bondok. Kay Jimmy Bondok. Saan banda yan? Aromata. Nakapunta ka na ron. Kay Jimmy Bondok. Attorney. Ayun. Doon sa Aromata. Ba yun? Scout Lascano. Sa Dr. Lascano, San Juan. Ayun. Sige. Lascano. At merong bagong nakikinig sa atin ngayon, Sir Kat, katulad mo to, magaling na professor ito sa De La Salle University, Chemistry. Si Ma'am Susan Santa Ana. Ayan. Nakikinig sa atin. Ayan pala naka-green. Oo, nasa Lasal yan, pare. Ma'am Susan, baka dyan po sa Lasal, pwede rin mag-show si Brad Pitt. Malapit na pong magpasko. Baka si Brad Pitt at ako, mag-MC si Brad Pitt po, napakaraming bagong joke.
Brad Pitt, isang sample nga, isang kanta mo ng pamaskong kanta para madinig ni Ma'am Susan Santa Ana. Just hear those bells ringing, ringing. Some of it lovely weatherboards jingle, jingle, jingle bell, jingle bell, jingle. Oh, One horse open sleigh. Hey! jingle, oh, what fun it is to ride one horse. Ito pa, Brad Pitt, ha? Shoutout mo muna, Brad Pitt, tapos sasabihin ko sa'yo kung paano tayo magkakapag-show. So, shoutout mo muna. Possible client din natin yan. Shoutout mo muna. Hi, shout out from Bicol region. Ay, ingat-ingat kayo dyan sa mga nasalanta. Tulungan natin. Rach Aurelio. Hi sa'yo, Rach. Rachel siguro yan. Rachel yan. Rachel Aurelio yan. Si Engineer, Engineer Rachel Aurelio, nag-ano yan about isa siyang engineer about mga recovery, no, sa mga disaster. Nandun doon lagi yan. So I think she works for a Singaporean firm. Baka mamaya si Ma'am Rach o si Engineer Rach, mano tayo. At ito sa ano rin, sa pero kaklase namin to ni ni Teddy Pereña, kilala mo to pare, si anak to ni Daga, ni Peli San Jose. Oo. Hello. Si Taga-Pandakan. Taga-Pandakan yan, si Beth San Jose. Anak nga ni Chairman Peli San Jose. The late. Maraming mga jeep doon sa may pagliko doon. Papunta sa inyo sa Central. May ari ng kabayo pa yan. Noong araw may kabayo yan. Day o day. Yan ang mga kabayo yan. Dami nanonood sa atin. So, ito, si HJ Rope. Hindi ko alam kung baka rope access to yung mga nakikinig na iba. Pero, parting words na tayo. Overtime na tayo. Alam ko naman, gusto nyo magpahinga rin. Si Emma Redera, hello si Edward Perocha, baka makalimutan mo. Si Project Pascual. Yung mga mayayaman na natin. Disaster control yun. So, parting words, Sir Kat, tsaka po si Sir Brad Pitt, tapos ako. Magsha-shoutout muna ko kay Alan, kay Gian, saka kay Ed. Mga kasama kong mga auditor, saka auditee dito sa Energy Development Corporation ng Bacon, Manito. Yun nga ang sinasabi ko yung change, yung pagbabago, dapat paghandaan natin. Huwag nating intindihin yung nakaraan, mga historical data. Dapat ipoproject natin kung ano mangyayari sa buhay natin, in the light of climate change, yung tinatawag na the new normal. New normal na po ito Para po nung nag-pandemic, nag-iba po ang ating style ng pamumuhay. Ganon din po dito sa climate change. Dahil nga po sa mapanirang mga tropical cyclone o bagyo, resulting into floods and landslide. So baguhin na natin po yung style natin. Both structurally, yung mga tinitirahan natin. At ito lang po ang magsusurvive sa atin. Ang survival po, sasabi nga nila, is survival of the fittest. Ang ibig po sabihin nun, those who can easily adapt to the changes. Kasi po, change is the only permanent thing in this world
Maraming salamat po and have a nice weekend. Well said. Thank you, Sir Kat. Ako naman, ang masasabi ko, ang involved yan sa project na blood control, ayusin nyo naman. Dahil kung ang grade ko sa inyo, kayo ay lay, 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 ang trabaho nyo. Lay, 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 those were the days. My friend, Amen. Being there forever. And yes, being alive with you, because we never do. When we were young and we don't lie, 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 lie. Laylay. Thank you. See you next week. Ako naman yung sinasabi ko nga, wag ang gobyerno natin puro resilient to withstand at to adapt. Kailangan po natin ng changes through innovation. Gawa natin yan ng mga dam, gawa natin ng mga water containment, gawa natin ng mga bagong man-made river at yung mga low-lying areas kung po pwedeng wag ng patiran, i-elevate sila, wag do po puro ayuda. So, maganda Brad Pitt yung binigay mo na para kay Ma'am Duday de Sales na die. So, ito po si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyo, William Magramo, maraming salamat, Jocelyn Salvador, Emerson Terra, Susan Santa Ana, Reza Alejandro, HJ Rope, si Carlo Udines, Angel Luster Prias, Carlo Ronnie Dagal, Edward Perocha, Emma Redera, Bong Amarsola Santa Ana, Ronald Ronald Bariring Malabanan. Kay Engineer Sam Ferrer. Ito po si Jay Ferrer, nagsasabi naman sa inyong smile and be safe. Thank you. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.